Hello po mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Kamusta po kayong lahat? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik mo muli. Tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin. Trending po ngayon. At pinag-uusapan na po sa social media. Ito pong pahayag ng Prime Minister po ng Israel na si Benjamin Netanyahu, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin at basahin po natin ang kanya pong pahayag na trending po sa social media. Yan po mga kababayan, ang Prime Minister po ng Israel. Ayon po sa kanya at pinag-uusapan po sa social media, Prime Minister po, gustong ipasara ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ICC dahil sa korupsyon, mga kababayan. Yan po ang gustong mangyari ng Prime Minister po ng Israel na si Netanyahu, mga kababayan. Si Benjamin Netanyahu gustong ipasara po ang ICC dahil daw po sa grabing korupsyon. Nakikita na po nila ang ginagawa po ng ICC. Kitang-kita na po ng Israel. Hindi lang po ng Israel, mga kababayan, dahil alam po natin, nagsanib puwersa na rin po ang Amerika, ang China, at ang Russia. Ngayon po kasama rin nila ang Israel. Pati po ang Japan. Hindi po ba pati Japan kinukundi na po ang korupsyon at grabing pamumulitika po ng administrasyon po na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Dahil mismo meron pong isang Hapon, hindi po ba, na nagsampa po sa United Nations ng kaso o reklamo, lalong-lalo po sa pagiging sinasabing human rights. Hindi po ba, nakita po ng isang Hapon ang nangyayari sa ating bansa na nagagamit ng gobyernong bangag di umano ang ICC sa politika dahil sa korupsyon. At nakita rin po ng Hapon kung paano po gaano katalamak ang ating korupsyon, ang korupsyon po sa bansa, kung gaano katalamak, hindi po ba mga kababayan? Kaya dito po, napakagandang balita po ito. Kung ito po ay magtutuloy-tuloy, ang mga plano po, hindi lang po ng Amerika, Russia at China, kasama rin po itong Israel, na talagang nagpupursige na maipasara ng tuluyan itong ICC na nagagamit sa politika katulad yata ng Pilipinas. Gamit na gamit sa politika ang ICC. Katulad po ngayon, wala po silang pulis, wala silang enforcement sa bansa. Pero kung tumugis sila ng Pilipino, grabe, lahat po ng enforcement, mga Pilipino ang ginagamit ng ICC. At nagpapagamit naman po ang mga Pilipino dito dahil nga po sa politika yata at sa mga mali-malitang issue. Hindi kaya? Dahil pagka po yan ay inimbestigahan po nila na masinsinan at seryoso at malalim na investigasyon ang ginawa nila sa ICC, lalabas po ang katotohanan, mga kababayan. At sana po masama rin sa investigasyon nila ang patotoo ni Saldico, ni Gutesa, at ng 18 Marines na nagpapatotoo na mismo sila ay nakapag-deliver ng maleta ipinalit pa sa dolyares. $2 million para lang maibigay daw po dito sa ICC investigator na pumasok sa ating bansa ng palihim. Di umano. Hindi po ba napakalaking pera yan? Yung mag-iimbestiga, $2 million, pinadaan nila kay Tonyo. Si Tonyo. Po pwede bang hindi kumita si Tonyo dyan? At kasama rin yung sinasabing pare, ayon sa mga Marines, si Flavi Villanueva, ang simbahang katolika. Mga kababayan, kung malalim po ang gagawing investigasyon, ay tuluyan na talagang mapapasara yan at makukulong po yan. Yan po mga prosecutor na nagsasabuatan dahil sa politika. Hindi kaya? Dahil mismo sa Russia, hinatulan na po sila ng Russian government.
Pagka sila'y nagpunta ng Russia, ay pakukulong sila. Hindi po ba? Pero sa Pilipinas, hindi po sila pinakukulong. Ginagawa po silang Diyos. Ginodiyos po sila. Ginodiyos po sila ng administrasyon ng binagawang Pilipinas, ang ICC. At ginagawa pong tanga at bobo ang ating judicial, ang ating hukuman, ang ating mga justices, pati mga abogado sa Pilipinas. Ginagawa na pong tanga at bobo ng gobyerno ng binagawang Pilipinas dahil hindi raw po natin kayang maglitis ng sinasabing crimes against humanity sa ating bansa. Di ginagawa mong tanga bobo ang mga Pilipino na hukom. Hindi po ba? Ganyan po kawawalang yan nakaupo rin sa ating bansa. Di umano. Ginagawa pong tanga bobo mga Pilipino dahil po sa politika. Hindi po ba? Kaya mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay nagpapasalamat at nakikita rin po ng mga leader ng ibang bansa katulad po ng Israel, Amerika, China, Russia at yung nahandun din po sa Japan. Meron din po sa Japan na nirereklamo po ang administrasyong bangag di umano sa United Nations. Maraming salamat po sa inyo at tayo po ay nagpapasalamat. At sana po seryosohin nyo po talaga ito pong issue na korupsyon ng ICC. Grabe po yan. Napaka-importante po yan. Dahil mismo ang Amerika, sinanksyon. Nagpataw po sila ng napakaraming sanction. Di po ba? Naka-sanction na po yung, naka-pre-sanction na yung kanilang mga asset. Di ba? Naka-freeze. Dahil nga nakita rin ng Amerika na itong ICC na ito ay nagagamit sa korupsyon, political, di umano. Kaya nga po naka-freeze. Pinatawan sila na kung ano na mga sanction. Hindi po ba? Ng Amerika. Kaya nakikita na po natin ngayon. Dahil nga mismo noong nakaraang araw, binalita rin po yan at hindi naman po ibinabalita sa mainstream media. Never ibalita sa mainstream media na ang malalaking bansa ay pinupuruhan na nila at kinukundi na ang ICC. Mga kababayan, sa social media lang po natin napapanood. Pero sa mainstream media sa ating bansa, ay hindi po nila ibabalita yan. Bakit? Mawawalan po kasi sila ng gatasan. Pag napalitan po kasi ang administrasyon, wala na pong maleta. Pakinabang din sila, di umano. Hindi po ba? Kaya sana po ipagkaloob po ng may kapal na tuluyan na pong maipasara ang ICC dahil nagagamit po sa politika. Korupsyon, mga kababayan. Politika na, korupsyon pa. Malalaking bansa yan, kilalang-kilala po yan. Dahil alam naman po natin, ang Israel ay mayamang bansa at kinikilala rin po ang leader niyan. Ang leader po ng Israel, ang kanila pong Prime Minister ay kinikilala po sa buong mundo yan. Hindi po ba si Prime Minister Benjamin Netanyahu? At lalong-lalo po ang presidente ng Amerika. Number 1 yan. Hindi po ba? Ganon din po ang China. Di po ba? Pagdating sa ekonomiya, kinikilala yan. Ang Russia, ganon din ang Russia. Ang Russia, malalaking bansa yan. Kasama pa Japan. Hindi po ba mga kababayan? Kaya tingnan po natin kung saan po dadalhin ang angas at tapang ng mga prosecutor po ng ICC dahil mismo pong malalaking bansa na at powerful na bansa na ang kumukundi na sa kanila sa pagiging korap nila. Korap sa grabe at sumasawsaw sa politika, magkapera lang di umano ang mga hayop na ito. Hindi kaya. Maraming salamat po Prime Minister Benjamin Netanyahu. Mabuhay po kayo at sana po seryosohin niyo po at tuloy-tuloy po ang gawin nyo na investigasyon hanggang tuluyan na maipasara po ang ICC na dinadaan lang po ang mundo sa korupsyon at pamumulitika. Lalong-lalo po ang alam lang nila na usigin ay ang maliliit na bansa at merong leader na buang at bangag. Pinapasukan po nila ang bansa lalong-lalo po pag may leader na bangag di umano.
mga kababayan. Thank you po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo sa inyo po. Mabuhay po kayo at shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Herso ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jim Aris ng United Arab Emirates, Gay at Shena, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinigracia from Bacolod City, Philippines. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po tayo mga kabayan. At ingat-ingat po. Bye-bye.